pagkakataon na hatiran na ng tulong ng DSWD o ng Department of Social Welfare and Development ang mga residente ng Barangay Arena Blanco sa Zamboanga City. Ngayon pa lang daw kasi na clear na ng mga otoridad ang lugar. Samantala nananawagan din ng tulong ang mga residente ng Barangay Santa Catalina na nagpaiwan sa kanilang mga bahay sa kabila ng kaguluhan. Live mula sa Zamboanga City, may report si Haji Rieta. Haji? Jessica, sa ngayon ay umakyat na sa 58 ang bilang nito mga evacuation centers kung saan nanatili itong mga kababayan natin na naiipit nga at apektado nga dahil nga sa patuloy na sigalot dito nga sa Zamboanga City sa pagitan nga ng MNLF Miswari faction at ng pwersa naman ng militar. Halos pagkaguluhan ng truck ng DSWD nang dumating ito sa Arena Blanco National High School kaninang umaga. Ngayon pa lang kasi nahatiran ng relief goods ang nasa 1,000 residenteng lumikas dito. Paliwanag ng DSWD, hinintay kasi nilang i-clear ng militar ang lugar para di mapahamak ang mga volunteer na magdadala ng tulong. Kahapon, clear na ang lugar. Di kasi kalayo nito sa mga barangay ng Talon-Talon at Mampang, kung saan nagkabakbakan ang tropa ni Noriswari at ng pwersa ng gobyerno. Nang puntahan ng GMA News kahapon ng Arena Blanco, pagkagutom ang inireklamo. 2 evacuation center sa Arena Blanco. Pagdating ng DSWD, nalaman din nilang wala sa listahan ng gobyerno ang pangalan ng mga evacuee. Kaya agad silang kinuna ng impormasyon. Nandito ako ngayon sa Barangay Arena Blanco kung saan nga ay marami tayong mga kababayan na nandito ngayon at nasa 5 araw na raw na walang nakakapasok na tulong sa kanila dahil malapit lang sila mismo sa mga group kung saan nagkaroon nga ng bakbakan itong mga nakarang araw. Yung ginagawa nila ngayon, itong mga kababayan natin ay nagbibigay sila ng impormasyon nang sa ganun ay madocument yung kanilang pamilya nang sa ganun ay mabigyan na nga sila ng kanilang mga pangangailangan. Ito, maghingi kami doon. Mga anak namin nakalagay dito. Wala pa kayong green card? Kasi wala na kami mga bigas, wala na kaming pagkain, wala kaming pera. At yung mga anak namin, sir, puro may lagnat, puro may ubo, may sakit ng tiyan. Paano, sir, kami? Talagang nahihirapan kami dito. Kailangan namin dito pagkain sa tubig, kulay kami sa supply, saka mga gamot para sa bata. Naghihirap kami, sir, ngayon. Palagi kami takot sa kung anong bala dito pumuputok sa amin. Kwento ni Aling Merlin Jama, bago dumating ang tulong mula sa DSWD, diskarte raw nilang kumain ng ice candy para pantawid gutom. Hindi raw sila makalabas ng evacuation center dahil sa takot na madamay sa putukan. Kagabi pa, sir, wala kaming pagkain ganyan. Dito kami matulog. Kasi maghihirap doon sa kabila ng kahoy. Tapos may asawa ako, hindi makanak buhay doon sa sa city kasi may gira doon. Nagkakasya na ba kayo sa ice candy? Ha? Hindi makasya, sir. Kasi maghingi man ito araw-araw. Pagkain at damit ang dala ng DSWD kanina. Wala raw dalang gamot. Kaya nga po ni Manong Salim Isahat na 2 araw nang nilalagnat, di pa napapainom ng gamot. Sarado kasi mga butika sa lugar dahil sa bakbakan. Mahirapan na kami, sir. Wala kami nakukuha ng mga pagkain, wala kami mga ano-ano kailangan namin. Wala na kami. Dahil hindi kami na makalabas, sir, sa mga bayan. Dahil matakot kami. Hindi nagkasyang dalang food packs ng DSWD, kaya bumalik pang truck para mapunan ng pangangailangan sa 2 evacuation centers. Tinatayang mahigit 1,000 katao ang nasa evacuation dito sa Arena Blanco. Marami ay mga bata. Sa kabuuan, halos 100,000 na katao ang nasa iba't ibang evacuation center sa Zamboanga City. Pangako ng Pangulong Noynoy Aquino, may inihahandang pondo para tulungang makabangon ang mga residente. 3.89 billion ang tinatayang kailangan natin gastusin. Meron na tayong nakahanda na 6.1 billion. So may sobra pa. Continuing relief assistance. No? Yung gusto makabalik sa kanilang pinanggalingan, educational assistance sa mga estudyante na walang trabaho sa kasalukuyan yung mga magulang, cash for work, supplementary feed program, temporary na bank houses habang ginagawa yung mga bahay na permanente. Kung nagsisiksika ng marami sa mga evacuation center, may ilang residente naman sa Barangay Santa Catalina na nagpaiwan sa kanilang mga bahay. Umaasa silang maambunan din sila ng tulong. Nagtsatsaga na lang sila sa mga hilaw na papaya sa paligid at minsay nagbabakasakaling makakuha ng pagkain sa mga kalapit na evacuation center. Tanging bakod na kawayan lang ang pangdepensa nila sakaling pasukin sila
ng mga rebeldeng MNLF. Jessica, halos sa 2 linggo na nating binabantayan itong mga evacuees sa mga iba't ibang evacuation center nga at nakita natin na kung paano lumaki, paano lumobo yung bilang nitong mga kababayan natin na inililikas at yung mga kababayan naman natin na nasa mga malalayong lugar dito nga sa Zamboanga City sa looban ay ayon sa DSWD ay sinusubukan nila itong maabot at ang nagiging problema nga lang daw, Jessica, ay ang bantangan ng seguridad. Jessica? Yes, yun ang problema ngayon, Hajin, hindi matiyak, no, sa mayor mismo. Kasi I understand, tinatanong na rin niya ni Mayor Climaco, pero hindi siya mabigyan ng definite answer ng mga otoridad, ng mga militar, no, kung kailan matatapos yung bakbakan para makauwi na itong mga residente sa ilang barangay na apektado. Tama ka dyan, Jessica. At ito pa nga dahil hindi palipat-lipat itong mga ilang miyembro ng MNLF na natitira pa ngayon ay mas lalong maraming nadadamay na mga lugar. Hindi sure kung dito ba magstay itong grupo ng MNLF na to or kinabukasan saan na naman ito. At ito ngayon nagpapadagdag sa hirap dito nga sa mga kababayan natin yung banta ng seguridad nila kung di nila alam pagising nila kinabukasan ay nandun na pala itong grupo ng MNLF. Okay, Jessica? dapat din siguro nating banggitin, Haji, na sa sheer numbers ng evacuees, no, talagang hindi madaling i-manage yung ganitong sitwasyon. Although nakita naman natin na sinisikap naman ng DSWD, gayon din ang mga NGO, lahat ng mga nandidiyan sa Zamboanga na i-manage yung situation to the very best that they can. Talaga lang sa dami ng mga evacuee, hindi ito simpleng bagay. Tama ka dyan, Jessica. At nitong mga nakarang araw ay talaga nagka-problema sa pagdidistribute itong mga makakain ng mga kababayan natin. Lalo na mismo, Jessica, sa may Baliwasan Grandstand kung saan nasa around 80,000 na itong bilang ng mga residente na nandoon. Ayon nga sa DSWD ay talagang sinisikap naman nila at talagang may mga sapat naman na mga pagkain at mga pangangailangan itong mga kababayan natin nandoon. Ang tanging naging problema lang talaga dito ay yung kung paano nila ipinamamahagi itong mga pagkain na ito. Jessica? Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan sa Zamboanga, Haji Rieta.